Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2521 hanggang Kabanata 2530. Kabanata 2521. Gusto pa sanang magtanong ni Hansen kay Warner, pero mukhang nakatulog na naman ito. Halatang pagod na pagod siya, pero makikita pa rin ang kasiyahan sa kanyang mukha. Nakasandal siya sa dibdib ni Hansen, nakapulupot na parang isang masayang munting kuting. Sinubukan siyang gisingin ni Hansen, pero hindi ito tumugon. Mukhang napakalalim ng kanyang tulog. Patuloy pa ring niyakap ni Hansen si Warner. Hindi niya ito inilapag sa kama. Kapag inilagay niya ito sa ibang lugar at lumayo siya, bumabalik ito sa anyong may gintong buhok. At kung mangyari iyon, mas lalo lamang masasaktan ang katawan nito. Bagamat nag-alinlangan siya, ibinalik niya si Warner sa Destiny's Tower. Doon ay makakatulog ito ng maayos. Kailangan kong hintayin muna siyang magising bago ko siya muling matanong. Sa oras na iyon, may pagkakataon na si Hansen para suriin ang Beast Soul ng Gold Robot General. Beast Soul ng Deified Gold Robot General, uri ng armor. Hindi agad tumugon si Hansen. Alam niyang iba ang Beast Soul na ito kumpara sa mga karaniwang uri ng armor type Beast Soul. Ipinatawag ni Hansen ang Gold Robot General, nais niyang makita kung anong klase talaga ito. Biglang lumutang sa ere sa harap niya ang Beast Soul ng Gold Robot General, at bumilis ang tibok ng puso ni Hansen. Nasa harapan niya ito, may gintong katawan at may hawak na gintong dambuhalang espada, kagaya noong nabubuhay pa ito. Namumukod tangi ang pulang kapa. Pero may aninong aura ito. Hindi ito solid, at parang ilusyon lamang. Makaraan ng ilang segundo, naging buo na ang anyo ng Beast Soul ng Gold Robot General. Parang nabuhay itong muli. Lumutang ito sa harap ni Hansen na parang estatwa. Habang gulat pa rin si Hansen, biglang naghiwa-hiwalay ang gininto ang katawan ng Gold Robot General. Naging pira-pirasong metal na lumipad papunta sa kanya. Bumuo ito muli, pero ngayon ay sa katawan na mismo ni Hansen. Nasa loob na siya ngayon ng Gold Robot General. Pakiramdam niya ay nagkaisa ang kanyang isip sa kontrol ng makina. Para bang may isa pa siyang katawan na kayang galawin. Napagtanto ni Hansen kung ano ang totoo, parang ito na ang Warframe ng Alliance, pero mas sophisticado ang kontrol nito. Umiiral ito sa isip ng piloto. Ako ngayon ang may kontrol sa Gold Robot General. May lakas ako ng Gold Robot General, pero iba ito sa mga Beast Soul na nagpapalit anyo. Habang ginagamit ko ito, hindi ko maipapasa ang sarili kong lakas sa anyong ito. Pero sapat na ang kapangyarihan ng Gold Robot General. Halos deified na siya kahit hindi gumamit ng sariling lakas. Naisip ko, pwede ko kaya itong gamitin sa core area. Kung oo, baka yumaman ako ng todo. Kaya kung wasakin ang kahit ano roon. Hindi maitago ni Hansen ang kanyang pananabik. Sabik na siyang subukan ito. Ngayon, hindi ginamit ni Hansen ang cogwheel ng Dangshan Sutra para pumasok sa core area. Siguradong maraming tao ang naghihintay doon kung saan siya huling lumitaw. Magiging abala iyon kung doon pa siya babalik. Kaya ginamit niya ang sariling cogwheel ng Jad Esken upang pumasok sa core area. Sa tulong ng kapangyarihan ng Jad Esken, lumitaw siya sa ibang lugar sa loob ng core area. Humanap si Hansen ng tahimik na lugar na walang tao, at agad niyang ipinatawag ang Gold Robot General. Nalaman niyang pwedeng gamitin ito. Hindi limitado ang Beast Soul sa lugar na iyon. Ibig sabihin, pati ang damit ng Peacock King ay magagamit din doon. Haha, pabor sa akin ang Diyos. Dumating na ang oras ko. Mahirap kalabanin ang mga deified elite sa labas, pero sa core area, kaya kong maghari. Gusto ni Hansen sumigaw sa langit dahil sa sobrang tuwa. Pero hindi pa agad siya naghanap ng Xenogeneic para patayin. Napakalawak ng core area at hindi siya pamilyar sa paligid. Wala pa siyang ideya kung saan matatagpuan ang mga deified Xenogeneic. At mayroon pa siyang 1,000 King Xenogeneic genes. Hindi niya rin kayang kainin ang mga ito agad-agad. Kaya lang niya ubusin ay 2 o 3 bawat araw, at iyon ay dahil kaya niyang gamitin ang consume. Aabutin pa ng matagal bago niya maubos ang mga ito. Naisip ko tuloy kung may ibang Geno art na makakatulong sa akin para mas mabilis matuno ang mga King Xenogeneic genes, bulong ni Hansen sa sarili. Pero wala pa siyang sagot. Baka ang 1,000 Treasures may alam tungkol dito.
Kakausapin ko si Fang Qingyu. Tinabi ni Hansen ang mga Beast Soul at bumalik sa White Whale. Nagtungo siya kay Fang Qingyu upang itanong ang nasa isip niya. Siyempre, hindi niya sinabi na King Xenogeneic Genes ang kinakain niya. Tinanong lang niya kung mayroong Geno Art na mas magaling pa sa consume. Nag-isip sandali si Fang Qingyu at nagsabi, ang consume ng consuming ant ang pinakamagaling sa klase nito. Bihira ang mas magaling pa dyan. Pero may isang sikat na Geno Art, kahit mahirap itong pagpraktisan. Ano yun? Mabilis na tanong ni Hansen. Big Destroyed? Sagot ni Fang Qingyu. Big Destroyed. Di ba sobrang mapa ni Rayon? Narinig na ito ni Hansen. Ginagamit daw ito sa napakalalakas na destructive attacks. Kahit sa mga destroyed, kakaunti lang ang may kakayahan dito. Pati ang mga elite gaya ni Bar ay hindi ito kayang gamitin. Si Dia Rubber lang daw ang may potensyal, pero hindi pa niya ito nakita gumamit ng Big Destroyed. Ang Big Destroyed ay isang napakalupit at mapanirang Geno Art, paliwanag ni Fang Qingyu. Na-research ito ng Thousand Treasures Alliance. Napag-alaman namin na kaya nitong sirain ang isang bagay hanggang sa pinakapundasyon nitong anyo. Kapag kinain mo ang pondasyong resulta ng bagay na yon, mas madali itong matuno ng katawan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, natawa si Fang Qingyu, pero sasabihin ko na rin, bukod sa Big Destroyed, wala nang mas higit pa sa consume sa larangang ito. May mga katulad nito, pero halos pareho lang din. Pinag-isipan ni Hansen ang kanyang mga opsyon. Mukhang pwede ang Big Destroyed. Tinanong niya si Fang Qingyu, saan ako makakakuha ng Big Destroyed? Pwede ko ba itong bilhin sa Thousand Treasures Alliance? Lihim na Geno Art iyon ng mga destroyed. Kailangan mo ang katawan ng isang destroyed para matutunan ito. Wala sa Alliance ang teknik na iyon, sagot ni Fang Qingyu habang umiiling. Kailangan ko na sigurong magsimula sa mga destroyed, bulong ni Hansen sa sarili. Gusto pa namang kunin ako ni Dia Rubber para sa isang deified Xenogeneic hunt. Pero hindi ko alam kung willing siyang ipagpalit ang Big Destroyed para sa tulong ko. Hindi na binalak ni Hansen na siya pa ang lalapit kay Dia Rubber. Baka siya pa ang mas maging dahado. Mas maganda kung maghintay siya ng ilang araw at hayaan si Dia Rubber ang lumapit sa kanya. Kabanata 2522. Ilang araw ng tulog si Warner, at wala pa ring palatandaan na madyay gising siya. Medyo nalungkot si Hansen dahil doon. Patuloy lang sa normal na gawain ang White Whale. Wala pa ring paraan para makatakas sila sa dimensyong kinalalagyan nila, at ang mapagmatsyag na White Tiger ay masyado pa ring takot para lumapit. Pero tuwing may kawin ng ahas na lalapit sa isla, agad itong pinapaalis ng tigre. May kabute pa rin sa ulo ng bawat isa. Hindi naman sila nasasaktan ng mga kabuteng ito. Tuwing bumabalik si Hansen mula sa core area, may bagong kabute na tumutubo sa ulo niya. Bago siya pumasok muli sa core area, ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang original Water King body para alisin ito at mahiwalay sa kabute. Pinalabas ni Bauer ang mga knight ng Extreme King para magtrabaho sa barko bilang mga tripulante at iba pa. Wala silang lakas ng loob na tumanggi dahil kahit alam nila ang kanilang sitwasyon, hindi sila kayang umalis sa ligtas na sakop ng White Whale. May mga bagong laruan si Bauer, kaya hindi na siya nababato. Bitbit niya lagi ang kanyang malaking carrot na tinatawag niyang ginseng at may grupo siya ng mga knight ng Extreme King na maaari niyang utusan ng malaya. Kahit mga king o half-deified, para lang silang mga bagito sa harap niya. Mas kinatatakutan na ngayon si Little Captain Bauer kaysa kay Hansen o kahit sa maliit na pulang ibon. Tuwing maririnig ang pangalan niya, nanginginig ang mga lalaki sa barko. Umabot na sa 100 ang bilang ng mga king class gin ni Hansen. Walang pag-aatubiling in-upgrade niya ang dungeon area niya sa ika-4 na antas. Ngayong sapat na ang King Class Xenogeneic Genes niya, balak niyang i-max out ang dungeon area bago ang iba. Dahil ang Blood Pulse Sutra at spell ay hindi masyadong epektibo sa labanan, pinili na lang niya sa pagitan ng Jad Esken at Dungeon Sutra. Mas mahirap ay improve ang Dungeon Sutra kaysa Jad Esken, at mas malaki ang hinihinging enerhiya mula sa kanyang sariling cogwheel. Pero sa panandalian, mas kapaki-pakinabang ang pagpapalakas ng area na iyon. Tuwing tumataas ang tier ng isang area, lumalakas ang katawan niya at ang kapangyarihan ng area. Pero wala pa rin siyang naramdamang pagbabago. Tugma ito sa sinabi sa kanya tungkol sa proseso. Mararamdaman lamang niya ang epekto kapag naging half-deified na siya at ang siyam na tier ay pinagsama sa isa. Ang level na iyon ay parang pagsasama ng lahat ng siyam na tier sa isang napakalakas na kapangyarihan. Malapit na siyang bumalik sa core area. Tiyak na sabik na si Dia Rubber na makita siya.
Ginamit ni Hansen ang self-cogwheel ng Dangshan Sutra para buksan ang pinto papunta sa core area. Akala ni Hansen na matapos labanan ang Gold Armor General, marami ng kings ang lalapit sa kanya. Tiyak daw na isa na si Dia Robber sa mga iyon. Ngunit pagdating niya sa core area, wala siyang nakitang kahit isang king. Lumipad siya ng libu-libong milya pero hindi man lang nasal ayan si Dia Robber. Kakaiba, bakit walang naghahanap sa akin? Hindi ito normal. Masyado ba akong mahal at natakot sila sa presyo ko? Nagmasid si Hansen, litong-lito. Napakahusay ng ipinakita niya, paano siya hindi mapapansin at kakausapin ng iba. Bagamat medyo dismayado si Hansen sa katahimikan sa paligid, kailangan pa rin niyang pumatay ng ilang Xenogeneic. Hindi siya pamilyar sa mga Xenogeneic sa core area, kaya matapos mag-isip-isip, binalak niyang tawagin ang Bronze Furnace. Dapat ay kabisado na nito ang lugar, at mas madali ang trabaho kung ito ang gagabay sa kanya kaysa magpalabay-laboy ng mag-isa. Pagbalik ni Hansen sa planetang kinaroroonan ng Bronze Furnace, natagpuan niya ito sa masamang kalagayan. Binubugbog ito ng isang babaeng nakadilaw na damit mula sa lahing sky. Pilit itong tumatakas at mukhang kaawa-awa. Kawawa naman ang batang to. Binugbog ko noon, ngayon babae naman ang bumubugbog sa kanya, naisip ni Hansen habang bahagyang nakangiti. Pagkakita kay Hansen, agad lumipad papunta sa kanya ang Bronze Furnace, umiiyak. Nagtago ito sa likod niya. Lumipad ang babaeng nakadilaw sa harap ni Hansen, tiningnan siya at sinabing, aagawin mo ba ang biktima ko? Binibini, nagkakamali ka. Wala akong balak gawin yan, sagot ni Hansen habang pinagmamasdan ang babae. Alaga ko ang furnace na ito. Maawa ka sana't hayaan mo siyang mabuhay. Heto, handog ko ang isang core Xenogeneic gene bilang pasasalamat. Pagkatapos noon, inabot ni Hansen ang isang core crystal sa babae. Minsan nang nag-aral si Hansen sa Sky Palace at balak pa rin niyang humanap ng proteksyon doon habang nagtatago. Isa sa lahi ng Sky ang babaeng ito, kaya ayaw niyang makabangga. Hindi tinanggap ng babae ang core Xenogeneic gene. Tiningnan lang niya si Hansen at sinabing, kailangan ko ang material mula sa core furnace na ito para makagawa ng kayamanang bagay. Walang ibang Xenogeneic gene ang makakapalit dito. Binibini, kailangan mo ba talaga siyang patayin? Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Hansen na may pag-unawa. Mayroon naman pero nakakainis lang gawin, sagot ng babaeng nakadilaw. Magaling. Basta may ibang paraan, walang problema. Sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat para matupad yan, tugon ni Hansen na nakangiti. Itinuro ng babae ang Bronze Furnace at sinabing, hindi mo ako tinutulungan. Isa ka lang sa mga gustong iligtas to. Tama, mali ako. Sa bagay na yan, ano ang kailangan kong gawin para mailigtas siya? Tanong ni Hansen habang nanatiling magaan ang tono. Mukha kang mabuting tao. Kung sasamahan mo akong manghuli ng isang core bronze tripod, palalayain ko ang Bronze Furnace, sabi ng babae. Walang problema. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang core bronze tripod? Tanong ni Hansen. Tiningnan siya ng babae at sinabing, hindi naman mahirap hanapin ang mga core bronze tripod, pero isa itong half-deified Xenogeneic. Kaya mo ba talagang patayin yun? Baka mamaya, ikaw pa ang mamatay. Hindi ko ipinagmamalaki ang lakas ko, pero sa tingin ko, kaya kong patayin ang isang core bronze tripod. Bukod pa roon, tutulungan mo rin naman ako, di ba? Sagot ni Hansen. Kung ganon, tara na. At lumipad na ang babae sa ibang direksyon. Binibini, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Sinenyasan ni Hansen ang Bronze Furnace na sumunod sa kanila. Nanginginig ito sa takot at ayaw lumapit sa babae. Kaya nagtago ito sa likuran ni Hansen. Hindi ko rin naman alam ang pangalan mo, sagot ng babae. Ang pangalan ko ay Dollar, sagot ni Hansen. Parang hindi pangalan yan. Mas parang titulo, puna ng babae. Lahat naman ng pangalan ay titulo lang, hindi ba? Sagot ni Hansen. Kung ganun, tawagin mo na lang akong dilaw na damit. Titulo lang naman yan, sagot ng babae. Dilaw na damit, estudyante ka ba ng Sky Palace? Hindi sinabi ni Hansen ang tunay niyang pangalan. Hindi naman kailangan nilang magpakilala ng lubusan, kaya gumamit siya ng madaling bigkasing pangalan. Ngumiti si dilaw na damit at sinabing, bakit, hindi ko nga alam ang pangalan mo, tapos ako pa ang tatanungin mo. Naisip ni Hansen na kakaiba ang ugali ng babae, at mukhang mahirap pakisamahan. Nagpatuloy si dilaw na damit, iba ang core bronze tripod na to. Hindi kayang patayin yan ng karaniwang half-deified. Baka mamatay ka sa isang kisap mata lang. Ipakita mo muna kung anong klaseng Geno art at area ang kaya mong gamitin. Ayokong ikaw ay mamatay at ako ang sisihin.
Kabanata 2523. Tinitigan ni Hansen ang babae. Medyo spoiled ito at may topak pero ayaw niyang sumunod agad sa mga inuutos nito. Gayunpaman, hindi siya nagalit. Tumawa siya ng magaan at sinabi, marami na akong natutunang iba't ibang Gino art. Hindi ako dalubhasa sa lahat pero sapat ang kakayahan ko para magamit ang bawat isa. Magkakaiba ang kahulugan ng sapat depende sa tao. Sigurado ka bang sapat ang pagkakaaral mo sa mga iyon? Tanong ni Dilaw na damit na seryoso ang mukha. Siguro, sagot ni Hansen. Hindi niya alam kung ano ang problema ng babae. Para bang nasa isang paligsahan sila at kailangang malaman kung sino ang mas malakas sa kanila. Kung ganun, susubukan kita gamit ang pinaka-basic na kasanayan sa espada. Alam mo ba ang listening sword? Malamig na tanong ni Dilaw na damit. Ano ang listening sword? Tanong ni Hansen na ngayon lang narinig ang kasanayang iyon. Hindi pinagtawanan ni Dilaw na damit ang kamangmanga ni Hansen. Ipinaliwanag lang niya, ang espada ay tulad ng tao. At ang tao ay parang tunog. Nakikita natin ang tao, pero hanggat hindi tayo nakikipag-usap, hindi natin sila tunay na nakikilala. Sa pakikinig tayo nakakakilala. Ganon din ang espada. Hindi mo ito maiintindihan sa itsura lang. Kailangan mong makinig sa espada upang lubos mo itong maunawaan. Unang beses pa lang narinig ni Hansen ang ganitong ideya at nakita niyang kawili-wili ito. Kaya tinanong niya, ang mga tao ay nagsasalita, pero ang espada hindi. Paano mo maririnig ang tinig ng espada? Ang musika ay hindi rin wika, pero naiintindihan ng tao ang damdamin at mensaheng hatid nito. Ganon din ang espada. Kapag ginamit mo ito at nakalikha ng tunog, iyon ang tinig ng espada. Kung tunay mong kilala ang espada, kahit hindi mo ito makita, malalaman mo kung anong espada yon sa tunog pa lang, sagot ni Dilaw na damit. Hindi lubos na naniwala si Hansen. Tinignan niya si Dilaw na damit at sinabing, ibig mong sabihin, kung humugot ako ng espada at iwas-iwas ito, malalaman mo kung anong espada yun base sa tunog. Siyempre, sagot ni Dilaw na damit na punong-puno ng kumpiyansa. Magaling, may espada ako. Subukan mong hulaan kung ano ito, ani Hansen. Sige, tumalikod si Dilaw na damit at pumikit. Maaari mo nang iwas-iwas ang espada mo. Tumibok ng mabilis ang puso ni Hansen. Nakatago siya sa posisyon na hindi siya makikita ng babae, at inilabas ang Toxic Umbrella Mushroom na isang weapon-type Beast Soul. Umbrella ito sa itsura, pero kapag nakatiklop, may habang 3 talampakan kaya pwedeng gamiting parang espada. Iwinasiwas ni Hansen ang payong gamit ang ilang kasanayan sa espada. Ginamit niya rin ang dungeon area para i-scan ang babae, baka gumagamit ito ng ibang Gino art para makita siya. Pero sobrang praning lang si Hansen. Wala namang ginamit na espesyal si Dilaw na damit. Nakikinig lang talaga ito. 2 beses pa lang niyang iwinasiwas ang payong, nagsalita na si Dilaw na damit. Sapat na iyan. Ibinulsa ni Hansen ang Toxic Umbrella. Ano ang narinig mong tunog mula sa espada ko? Masama ang espadang yan, malamig na sagot ni Dilaw na damit. Bakit masama? Tanong ni Hansen. Umbrella ang gamit mo, di ba? Dapat ginagamit mo ito para sa tusok at sweeping. Pero ang ginawa mo, puro slash lang, diretsyong sagot ng babae. Hindi nagulat si Hansen. Ang pagkilala sa isang bagay sa tunog nito ay hindi naman imposible. Maraming king ang kayang gawin ito. Pero parang nabasa ni Dilaw na damit ang iniisip niya. Ang payong mo ay may matalim na tunog. Tila may lason ito. Malinis ang tunog, pinagtuunan. Mukhang king class weapon ito. Nagulat si Hansen. Narinig mo rin na ito'y may lason. Ang nakakaalam lang ng katangian ng Toxic Umbrella ay siya mismo. Paano nalaman ito ng babae? Lahat ng bagay ay may dahilan ng pag-iral. Naririnig ko ang espada, at pati ang payong. Isang kasanayan, pero parang 1,000 kasanayan ang kaya nitong salaminin. Walang makakaligtas sa aking pakikinig, sagot ni Dilaw na damit na parang simpleng katotohanan lang ang sinabi. Medyo mayabang ang dating ng babae, akala mo alam niya lahat. Kahit mga alpha ng high race ay bihirang magyabang ng ganon. Naalala ni Hansen, kung ganito siya kayabang at king class lang siya, siguradong espesyal siya sa lahing Sky. Pero bakit hindi ko siya nakita sa Sky Palace noon? Parang naramdaman ni Dilaw na damit ang iniisip ni Hansen. Sinukli niya ang buhok at sinabing, kung hindi ka naniniwala, gumamit ka ng Gino art. Kahit hindi ko makita, sasabihin ko kung ano ito at anong elemento ang taglay. Interesante. Gusto kong makita yung mahiwagang kakayahan mo, natatawang sagot ni Hansen. Gamitin mo na, sagot ng babae habang nakangiti. Ang totoo, gusto lang talaga ni Dilaw na damit na makilala si Hansen.
Ang pakikinig sa espada ay dahilan lang niya para huwag ipaliwanag ang tunay niyang kakayahan. Isa siyang tagapagsanay ng very high sense, isang lihim na kasanayan ng lahing very high na nagbibigay ng matinding pandama. Hindi lang ito pakikinig kahit isara pa niya ang lahat ng 7 pandama, kaya pa rin niyang makita ang paligid sa kanyang isipan. Hindi pa rin naniniwala si Hansen. Tumigil siya sandali at ginamit ang petrification na natutunan niya kay Left Crazy. Pinatigas niya ang kanyang mga kamay at ginamit ang mga ito para sumuntok. Tahimik ang skill na ito. Walang tunog. Tingnan natin kung kaya pa rin niyang malaman. Hindi niya pinatigas ang buong braso, kaya malaya siyang nakakasuntok. Pagkatapos, tinanong niya si Dilaw na Damit, alam mo ba kung anong klaseng Geno art ang ginamit ko? Gamit ang very high sense, naramdaman ni Dilaw na Damit ang bawat galaw ni Hansen. Hindi siya lumingon, pero nagsalita, mabigat at magaspang ang tunog ng suntok mo. Natural ang galaw. Kung tama ang narinig ko, ginamit mo ang isang petrification skill. At ang suntok mo, pwede nating tawaging petrified punch. Napanganga si Hansen at napabuntong hininga. Ang lakas mo talaga, Dilaw na Damit. Ang petrification skills ay hindi karaniwang ginagamit. Mukhang sanay kang gumamit ng mga sikreto at bihirang Geno art. Kung mali ang tawag ko sa isa, hindi mo na kailangang sumama sa akin sa panghuhuli ng core bronze tripod, malamig na sabi ni Dilaw na Damit. Gusto niyang pukawin ang interes ni Hansen at palabasan ang tunay nitong mga kasanayan para mas makilala niya ito. Sa buong Geno universe, si Dollar at ang lahi ng mga tao ay kakaiba. Walang nakakaalam kung saan talaga siya galing. Kabanata 2524. Kung ganun, susubukan ko, sabi ni Hansen. Tapos na ang yugto ng buhay niya kung kailan lagi siyang gustong manalo. Hindi niya talaga gusto ang ugali ni Dilaw na Damit. Kung hindi niya na kailangang manghuli ng core bronze tripod kasama ito, mas mabuti pa nga. Pwede ko bang gamitin ang kahit anong Geno art na gusto ko? Tanong ni Hansen, para makasigurado. Pwede. Kahit anong Geno art ang gusto mo, sagot ni Dilaw na Damit na punong-puno ng kumpiyansa. Tinalikuran niya si Hansen at pumikit. O sige, magsisimula na ako, ani Hansen na may nakakalokong ngiti. Sige lang, sagot ni Dilaw na Damit. Ngunit matapos siyang magsalita, wala siyang narinig na kahit anong galaw mula kay Hansen. Ilang sandali ang lumipas, at parang may kakaiba. Saka narinig ni Dilaw na Damit si Hansen na nagsalita, ayan, tapos na ako. Pakihulaan na lang kung anong Geno art ang ginamit ko, ginang. Napangiti ng malamig si Dilaw na Damit. Tumingin siya kay Hansen at sinabing, hindi ka gumalaw. Siguro pwede na ring ituring na Geno art yan. Sigurado siyang hindi gumalaw si Hansen at wala rin itong ginamit na kahit anong kasanayan. Ngumiti si Hansen. Mukhang nagkamali ka ngayon. Ayon sa usapan natin, pwede na akong umalis, tama ba? Hindi ako nagkakamali, sagot ni Dilaw na Damit ng may matatag na pananalig. Ang very high sense niya ay kayang madama ang lahat kahit ang mga lihim na galaw ng mga deified elites. Si Hansen ay king class lang, kaya tiwala siyang mararamdaman niya anumang gawin nito. Ang sabi mo, hindi ka nagkakamali, pero ayaw mong sabihin kung anong Geno art ang ginamit ko. Parang ikaw ang may problema rito, ani Hansen, na bahagyang nenas. Hindi ka gumamit ng Geno art at hindi ka rin gumalaw, mariing sabi ni Dilaw na Damit habang nakatitig kay Hansen. Gumalaw ako, at gumamit ako ng Geno art. Kung hindi mo man lang ma-detect yun, hindi ko na problema yan, sabay taas ng dalawang kamay ni Hansen na tila nagsasabing, wala akong tinatago. Tahimik lang si Dilaw na Damit habang nakatitig kay Hansen. Sa huli, mamantong hininga siya at may pagkadismaya. Kung ganun, sige na. Talo na ako. Maraming salamat, ani Hansen. Bitbit ang bronze furnace, agad siyang umalis. Habang papalayong pinagmamasdan si Hansen, mukhang dismayado si Dilaw na Damit. Mahina niyang bulong sa sarili, nagpaikot pa sa isang simpleng bagay. Kahit gaano pa siya katalino, hindi niya napansin kung ano ang nawala sa kanya sa ginawa niyang ito. Sigurado si Dilaw na Damit na hindi nagkamali ang naramdaman niya. Hindi gumalaw si Hansen, at hindi rin ito gumamit ng Geno art. Isa lamang itong manloloko. Dahil doon, tuluyan siyang nawala ng gana kay Hansen. Bilang miyembro ng lahing very high, bawat isa sa kanila ay pinapayagang pumili ng silkworm na kanilang palalakihin. Dapat ay piliin nila ang pinakamagaling. Bagamat malakas si Dollar, nadismaya si Dilaw na Damit sa asal nito. Ayaw na niyang makipag-ugnayan pa rito. May talento nga siya, pero bulok ang ugali. Sayang, aniya habang iniwan ang lahat ng iyon sa isipan. Gitling gitling gitling. Pagbalik ni Dilaw na Damit, sinalubong siya agad ni Little Butterfly.
Gulat itong nagtanong, Ginang, pinakawalan mo agad si Dollar. Napakatagal ng paghahanda ni Dilaw na damit para makipagkita kay Hansen. Pinalayas pa niya ang ibang naghihintay para siya lang ang makatagpo kay Dollar. Pero ngayon, bigla siyang bumalik. Hindi siya ang silkworm na kailangan ko, tugon ni Dilaw na damit. Hindi mo ba pwedeng bigyan pa ng isa pang pagkakataon? Malakas si Dollar. Napabagsak niya ang Gold Armor General mag-isa. Maski si Yu Shangsen hindi kaya yun. Sayang naman, pag-uudyok ni Little Butterfly. Uminom ng tsaa si Dilaw na damit. Oo, may talento siya. Pero marami namang kagaya niya sa Geno Universe. Ang kulang nila ay yung makatawid sa huling hakbang. At si Dollar, may malaking kapintasan. Ano namang kapintasan yun? Yuzise ni Little Butterfly. Masama ang pag-uugali niya. Hindi ko gusto kung paano siya mag-isip, sagot ni Dilaw na damit habang ibinababa ang tasa. Grabe naman. Saglit lang kayong nagkita, alam mo na agad yan. Hindi makapaniwalang tanong ni Little Butterfly. Ikinwento ni Dilaw na damit ang nangyari. Matapos makinig, tumango si Little Butterfly. Tama nga kayo, Ginang. Kung niloko ka niya ng harap-harapan, hindi talaga siya karapat-dapat maging silkworm mo. Pero sayang talaga, ang lakas niya. Hindi na mahalaga yon. Ang isang tulad niya, kahit may talento, hindi makakaabot sa dulo. Ang silkworm ni Likir ang kailangang maging butterfly. Dapat walang bahid, mariing sabi ni Dilaw na damit. Kung alam lang ni Dollar na ang simpleng panlulokong yun ang naging dahilan kung bakit siya nabura sa listahan, baka iyakan niya yun habang buhay, buntong hininga ni Little Butterfly. Ganon talaga ang karamihan. Iilan lang ang nakakatawid. Hindi mo sila masisisi. Kung madali lang maging perpekto, sana'y lahat ay umaabot sa sukdulan, sagot ni Dilaw na damit, tila wala ng pakialam. Tama ka naman, pero napakataas talaga ng standards mo. Yung ibang prinsipe, may mga napiling silkworm na. Ikaw na lang ang wala. Ang dami mo nang tinanggihan, nag-aalalang saad ni Little Butterfly. Hindi nagmamadali si Likir. Mas pipiliin kong wala, kaysa pumili ng mali. Kung wala akong makitang karapat-dapat, mas pipiliin kong mag-isa. Hindi pwede yan. Kung hindi ka pipili, baka mawalan ka ng pagkakataon maging leader. Lalong nag-alala si Little Butterfly. Drama lang yun. Siyempre pipili pa rin ako. Hindi ko papadaliin para sa mga kalaban ko. Pipili rin ako, pero yung gusto ko, sabay tawa ni Likir. Napabuntong hininga si Little Butterfly at hinimas ang dibdib. Hay, kinabahan talaga ako. O siya, halika't masahiin mo ang balikat ko. Kakaunti pa lang ang ginawa ko pero ang bigat na ng pakiramdam, utos ni Likir habang umiinom ng tsaa. Lumapit si Little Butterfly sa likod ni Likir. Inihanda ang mga kamay para imasahe ang balikat nito, ngunit napatigil siya at napanganga. Ginang, may mga salita sa likod mo. Ano? Anong salita? Gulat na tanong ni Likir. Talo ka na, dahan-dahang binasa ni Little Butterfly ang mga salitang nakaukit sa likod ng kanyang ginang. Namula ang mukha ni Likir. Giliw niyang giniling ang mga ngipin, sabay labas ng isang salamin para tingnan ang kanyang likod. At doon niya nakita ang dalawang salitang nakaimprenta na kasing laki ng kamao. Talo ka na. Kabanata 2525. Ginang, bakit may nakasulat na ganon sa likod mo? Tanong ni Little Butterfly na puno ng pagtataka. Kinagat ni Likir ang labi niya habang namumula ang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawa siya ng malakas, ngunit bigla ring naging seryoso. Magaling si Dollar. Nagawa niyang itago ang kilos niya mula sa aking very high sense. Lalong lumaki ang mga mata ni Little Butterfly sa pagkabigla. Paano nangyaring naisulat ni Dollar ang mga salitang ito sa likod mo nang hindi mo man lang naramdaman? Hindi siya makapaniwala. Ang very high sense ni Likir ay parang kapangyarihan ng isang Diyos, nararamdaman nito ang lahat. Paano siya nalusutin ni Hansen? Hindi pa matagal mula nang maging king ako. Hindi pa perpekto ang very high sense ko. Natural lang na paminsan-minsan ay may makalampas. Pero hindi kung sino-sino lang ang makakagawa ng ganito. Si Dollar ay siguradong gumamit ng isang pambihirang talento para hindi ko maramdaman. Mali ang naging tansya ko sa kanya. Kumislap ang magagandang mata ni Likir. Kung ganun kalakas si Dollar, gusto mo ba siyang piliin bilang silkworm mo? Tanong ni Little Butterfly habang kumikindat. Hindi ko pa siya lubos na kilala. Hindi ako pwedeng pumili base lang sa kapangyarihan. At saka, hindi ko rin naman siya mahanap. Kahit gusto ko siyang piliin, paano ko naman siya makokontak? Sagot ni Likir. Hindi alam ni Hansen ang iniisip ni Likir, pero malinaw na wala siyang interes dito. Ang dahilan kung bakit nagawa ni Hansen na isulat ang salitang, talo ka na.
Sa likod ni Likir ay dahil ginamit niya ang Dangshan Sutra. Ikinandado nito ang lahat ng universal cogwheel sa paligid nila kaya't nakagalaw siya ng hindi nararamdaman. Para sa paligid, parang wala talagang nangyari. Pagdating sa pakiramdam o sensing powers, hindi pa huhuli ang Dangshan Sutra sa very high sense. Dahil hindi kilala ni Likir ang Geno art na ito, kaya siya natalo sa paraang hindi niya inaasahan. Gitling-gitling-gitling. Habang lumilipad ang bronze furnace, tuloy-tuloy ang pag-iyak nito na parang umiiyak na bata. Ang apoy nito ay palaipat-lipat ng lakas, at may daang espada ang nakasaksak dito, iba't ibang laki at anyo. Mukhang marami na itong pinatay na core Xenogeneic para makalakom ng ganoong core-aming espada. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Hansen sa bronze furnace. Pinahanap niya rito ang mga deified Xenogeneic. Mahigit kalahating araw na silang lumilipad pero wala pa ring bakas ng kalaban. Habang tumatagal, lalong tumatahimik ang kapaligiran. Wala ng planeta, wala ring asteroid. Chu-chu. Nagbuga ng apoy ang bronze furnace. Sa pamamagitan ng apoy, nagsulat ito sa hangin, Steel Castle. Anong lugar yan? Tanong ni Hansen. Deified Xenogeneic, sagot ng bronze furnace gamit muli ang mga titik na apoy. Alam ni Hansen na limitado ang katalinuhan ng mga Xenogeneic. Hindi ito mahusay makipagkomunikasyon, pero ayos lang, basta't may patutunguhan silang deified Xenogeneic. Gitling-gitling-gitling. Pagkaraan ng ilang araw ng paglalakbay, may nakita silang kastilyong nakalutang sa kalawakan. Mukha itong gawa sa bakal, parang kombinasyon ng mga makina at cogwheel. May dalawang higanting exhaust pipe na bumubuga ng apoy. Naririnig ni Hansen ang ugong ng generator sa loob na parang umaawit sa tunog nito. Parang dambuhalang halimaw na bakal ang estruktura. Wala silang nakita ni isang Xenogeneic sa buong paglalakbay, napakakaiba nito. Habang papalapit, mas lalo itong naging kainahinala. Parang pabrika ang tunog at itsura. Maingay ang mga makina, may tunog na parang martilyo sa pandayan, at tila may apoy na bumubulwak sa loob. Ang mga Xenogeneic sa core area ay talagang kakaiba. Hindi kaya, itong kastilyong bakal mismo ang Xenogeneic? Gulat na tanong ni Hansen sa sarili. Biglang umusad ang kastilyong bakal na parang bulldozer. Bumulwak ang apoy mula sa exhaust. Uminit ang makina, at bumilis ang ikot ng mga cogwheel. Bumukas ang malaking pinto nito, at parang lumiyab ang loob. Mula sa loob, lumabas ang isang 10 metrong bakal na robot. Malakas ang dating nito habang naglalakad. Mukha itong sinaunang sundalong naka-armor. Hindi ito tulad ng makabagong AI robot. Para itong galing sa Europa noong medieval era. Habang bukas pa ang pintuan, sunod-sunod na lumabas ang mga steel robot parang laruan sa isang factory line. Napanganga si Hansen. Mga King Class Core Xenogeneic? Kayang gumawa ng kastilyong ito ng mga King Class Core Xenogeneic? Kung mga King Class lang, ayos lang. Pero ang makakita ng halimaw na kayang lumikha ng mga ito ng madali. Hindi pa niya ito naranasan. Gitling-gitling-gitling. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mga robot ay nagsama-sama at bumuo ng mga unit. Lahat sila ay umatake kay Hansen. Nais ni Hansen na subukan ang kapangyarihan ng Gold Robot General. Tinawag niya ito, at agad lumitaw sa paligid niya ang ginintoang baluti. Gamit ang isipan, kinontrol niya ang Gold Robot na parang sariling katawan. Itinaas niya ang kanyang Gold Chainsaw Greatsword. Umikot ang mga cogwheel sa tayback, sabay ikot ng saw blade. Para itong higanting chainsaw. KATCHA. Inihampas ni Hansen ang espada, at ang tayback na parang lagari ay naghiwa sa mga robot ng paalang. Wala ni isa ang nakatagal sa lakas nito. Ayos! Ang saya nito! Tumawa si Hansen habang tinatadtad ang mga robot na parang nagtatadtad lang ng pipino at naghiwa ng gulay. Halos isang batalyon ang pinuksa niya. Xenogeneic King Hunted, Steel Armor. Xenogeneic Gene Found. Ilang ulit niyang narinig ang anunsyo. Pero wala siyang natanggap na Beast Soul. Mga King Class nga ba talaga ito? Nakatira ba sila rito o ginagawa lang sila ng kastilyo? Tanong ni Hansen sa sarili habang pinagmamasdan ng mahiwagang Steel Castle. Gitling-gitling-gitling. Natapos ni Hansen ang unang grupo ng Steel Armor, ngunit parang nagalit ang halimaw na kastilyo. Binuksan nito ang lahat ng pintuan, sabay naglabas pa ng daan-daang bagong Steel Armor, at mas marami pang papalapit. Kabanata 2526. Sa kanyang laban gamit ang Gold Robot General, si Hansen ay parang isang lobo sa kulungan ng mga tupa. Saan man dumaan ang liwanag ng kanyang espada, natutumbo ang kalaban sa isang iglap. Ang mga King Class na Steel Armor ay hindi makayanan kahit ang pinakahinang palo ng kanyang tayback.
Xenogeneic King Hunted, Steel Armor. Xenogeneic Gene Found. Nakuha ang Steel Armor Beast Soul. Pagkatapos niyang makapatay ng 100 Steel Armor, saka lamang siya nakakuha ng Beast Soul. Pero tila napagod na ang Steel Castle. Bumagal ang galaw nito, at kaunti na lang ang lumalabas na Steel Armors. Parang isang hayop na hingal matapos ang mahabang karera. Wala pang 200 Steel Armors ang kabuuan nito. Noong una, mahihirapan pa sana si Hansen na patayin ang ganoon karami, pero dahil sa Gold Robot General, tinapos niya ang mga ito na parang wala lang. Nang balak na niyang sugurin ang Steel Castle, biglang nayanig ang espasyo sa paligid nito. Parang may cosmic earthquake na nagbukas ng bitik sa kalawakan. Doon tumakas ang Steel Castle at naglaho sa crack ng espasyo. Nagulat si Hansen. Samantala, ang Bronze Furnace ay masayang ninangat-ngat ang mga bangkay ng Steel Armors at inilalagay ang mga ito sa loob ng kanyang pandayang tiyan. Pero dahil maliit lang ito, 8 Steel Armor lang ang nakain nito bago tumigil. Nasaan na ang deified Xenogeneic na sinasabi mo? Tanong ni Hansen sa Bronze Furnace. Naglabas ito ng apoy na bumuo ng mga salita, umalis na siya, hindi mo ba nakita? Yung Steel Castle ba ang deified Xenogeneic? Bulalas ni Hansen, gulat na gulat. Pwede pa ba siyang mahanap? Balak pa sana niyang silipin kung anong iba pang nilalang ang lalabas mula sa Steel Castle, kaya't hindi niya ito pinasok agad. Pero ngayong nakatakas ito, nagsisisi siya. Hindi na, sagot ng Bronze Furnace gamit ang apoy. Umiling si Hansen. Bumalik siya sa mga bangkay ng Steel Armor para kunin ang kanilang Xenogeneic genes. Sa bawat puso ng robot, may tagong Steel Cogwheel, yun ang kanilang core gene. Hindi niya gustong kainin ang mga bangkay tulad ng Bronze Furnace. Kaya't kinuha niya lang ang mga core gene at inilagay sa loob ng Destiny's Tower. Matapos iyon, ibinalik na niya sa imbakan ang Gold Robot General Beast Soul, hindi na ito kailangan ngayon. Habang abala pa siya sa pag-ipon ng mga gene, may lumapit. Nang itaas niya ang ulo, nakita niyang si Likir na naman. Gitling. Sinundan ni Likir ang naiwanang presensya ng Bronze Furnace dahil hindi niya makita si Hansen gamit ang kanyang very high sense. Sa totoo lang, ito lang ang paraan para muli niya itong mahanap. Nang makita niya si Hansen, namangha siya sa paligid. Nakakalat ang mga Steel Armor sa kalawakan. Alam niya kung ano ang mga ito, mga nilikha ng Steel Castle, isang core deified Xenogeneic. Ngunit wala na ang kastilyo. Mukhang pinatakas ito ni Hansen. Hindi siya makapaniwala. Noong nakaraan, nakita niya na ang pangunahing atake ni Hansen ay gamit ang Dragon Tattoo Tooth Dagger mula kay Dragon 1. Akala niya ay dahil lang doon ang lakas ni Hansen. Pero ngayon, mag-isa nitong pinalayas ang isang deified Xenogeneic. Isang king na kayang paatrasan ang isang deified. Kahit pa mahina ang mga core area deified, parang mga huwad na deified lang, hindi pa rin ito pangkaraniwan. At higit pa riyan, kaya niyang magtago mula sa very high sense ko. Saan ba talaga galing ang taong ito? Iniisip ni Likir habang papalapit. Gitling. Ginang Yellow Clothes, napakalaking pagkakataon naman na nandito ka, bati ni Hansen, bagamat halatang wala siyang gana. Hindi ito pagkakataon. Sadyang hinanap kita, sagot ni Likir. Hinahanap mo ako. Huwag mong sabihin gusto mo na namang ipapatay yung bronze tripod. Kunot noong tanong ni Hansen. Umiling si Likir. Nakita ko ang iniwang salita mo sa likod ko. Inaamin ko, natalo mo ako. Nagulat si Hansen. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagbabago sa ugali ni Likir. Hindi na ito nakakainis kausap. Hindi mo na kailangang sabihin pa yan, ginang, tugon ni Hansen. Ngunit ngumiti si Likir. Pwede ba tayong magpakilala ng maayos? Ako si Likir. Inabot niya ang kamay niya. Dollar, sagot ni Hansen habang nakikipagkamay. Narinig ko na ang tungkol sayo. Gusto sana kitang kunin bilang katuwang sa pagpatay ng bronze tripod, ani Likir. Pasensya na, may iba akong kailangang gawin, sagot ni Hansen. Wala siyang balak sumama, kahit pa naging maayos ang ugali nito ngayon. Mas mahalaga sa kanya ang paghuli ng deified Xenogeneic. Ngunit hindi nena si Likir. Huwag mo munang tanggihan. Pakinggan mo muna ang alok ko. Akala ni Hansen ay mag-aalok lang ito ng Xenogeneic gene. Wala naman siyang inaasahan. Pero dahil magalang naman ito at hindi kaaway, pinayagan niya itong magsalita. Gitling. Lumakad si Likir at tumayo sa ibabaw ng mga bangkay ng Steel Armor. Tama ba ang hinala ko, ikaw ang pumatay sa mga ito at napaalis mo ang Steel Castle? Hindi sumagot si Hansen, pero ang pananahimik niya ay nagsilbing kumpirmasyon. Kumikinang ang mga mata ni Likir.
Alam na niya ang katotohanan, pero masaya siyang makita itong kumpirmado. Ang Steel Castle ay mahina para sa isang deified, pero ikaw, bilang King Class, ay Napal Aes ito. Hindi maraming tao sa universo ang makakagawa niyan. Karapat-dapat ka sa pangalan mong dollar, puri ni Likir. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Tanong ni Hansen, bahagyang inis. Hindi siya bata na madaling masilaw sa papuri. Alam niyang sinusubukan lang siya nitong paikutin. Gitling. May kakayahan kang pumatay ng core deified Xenogeneics, pero hindi madali ang aktwal na pagpatay sa kanila. Karamihan sa kanila ay hindi nananatili sa isang lugar. Katulad ng Steel Castle, madali silang tumakas. Pero ako, kaya kong hanapin sila. Kung tutulungan mo akong patayin ang Bronze Tripod, tutulungan din kitang hanapin ang mga deified Xenogeneic na gusto mong hulihin, sabi ni Likir habang kumikindat. Kabanata 2527. Sabay na lumipad sa kalawakan sina Hansen at Likir, pero ang Bronze Furnace ay sumusunod mula sa kalawang likuran. Ayaw pa rin itong lumapit kay Likir. Dahil si Likir ang gumabay, wala namang dahilan si Hansen para tanggihan ang alok nito. Kung kaya nitong hanapin ang deified Xenogeneics, ayos lang kay Hansen na tulungan siya sa pagpatay sa Bronze Tripod. Bagamat hindi pa rin niya gusto ang personalidad ni Likir, napansin niyang matalino ito at may sense of humor. Nahihirapan siyang iugnay ang bagong anyo nito sa una nilang pagkikita kung saan napakayabang at deminang ng ugali ng babae. Hindi alam ni Hansen na nagbago na ang ugali ni Likir. Noong una silang magkita, tinuring lang ni Likir si Hansen na parang hayop, isang nilalang na mas mababa. Parang tao na nakatingin sa baka. Hindi mo kakausapin ang baka, tuturuan mo lang ito kung ano ang dapat gawin. Pero matapos ang postahan nila, napagtanto ni Likir na hindi lang basta tao si Hansen. Pantay sila, at sa ilang aspeto, baka mas mataas pa nga ang antas ni Hansen kaysa sa kanya. Hindi na niya ito maituring na mababa. Hindi rin naman kasalanan ni Likir kung bakit ganoon ang tingin niya noon. Sa buong universo, halos lahat ng may damdamin ay may likas na pagkiling laban sa mga hindi nila kalahi. Maging tao ay ganoon din. Gitling. May isang deified Xenogeneic akong nakita kamakailan. Isa itong Wolf God. Hindi ko siya masyadong kilala, pero ayon sa balita, hindi raw ito ganoon kalakas kumpara sa ibang deified sa core area, paliwanag ni Likir habang patuloy sa paglipad. Habang nagsasalita siya, iniisip niya. Mas mahigit, hindi ako nagsisinungaling, di nga siya kasing lakas ng ibang deified sa core area. Pero may taglay itong tinatawag na Wolf God area. Doon, kaya nitong tumawag ng Wolf Pack at mga kopya ng sarili nito. At halos kasing lakas ng orihinal ang mga clone. Tingnan natin kung paano niya ito haharapin. Hindi niya balak ipahamak si Hansen, kundi subukan kung paano ito magdesisyon sa oras ng panganib. Kapag nasa bingit na ito, saka siya sisilbing tagapagligtas. Sa ganitong paraan, mapapalapit sa kanya si Hansen at baka pumayag na maging silkworm niya. Gitling. Sa patuloy nilang paglalakbay, tinuro ni Likir ang isang bundok sa isang planeta. Doon ko nakita ang Wolf God. Hindi ko siya kayang labanan kaya hindi ako lalapit, aniya. Ayos, dyan ka na lang muna. Kung may deified nga, tutulungan pa rin kita sa Bronze Tripod kahit hindi ko siya mapatay, sagot ni Hansen. Hinihintay ko ang magandang balita, sabi ni Likir habang nakangiti. Tumango si Hansen at lumipad patungo sa bundok. Ang Bronze Furnace ay naiwan sa malayo, ayon na rin sa bilin ni Hansen. Gitling. Mula sa malayo, ginamit ni Likir ang kanyang pandama. Kitang-kita niya ang mga bulaklak at gubat ng lugar. Kaagad niyang naramdaman ang presensya ng Wolf God. Hindi ito ordinaryong lobo. Mas maliit ito kaysa sa karaniwang deified beast. Kulay abo ang balahibo, may isang itim na guhit, at ang balahibo nito ay gawa sa kakaibang metal, makinis at matibay pero hindi nakakaapekto sa kilos. Gitling. Pagkarating ni Hansen sa lambak, agad nagpakita ang Wolf God. Tumaas ang balahibo nito habang nakatingin gamit ang malaberdeng matang nagliliwanag. Buzz! Lumundag ang Wolf God, pero naglaho ito sa paningin ni Hansen. Gamit agad ni Hansen ang kanyang Super God Spirit Body. Habang invincible, biglang lumitaw ang Wolf God sa harapan niya at lumundag. Pero hindi tumama. Dumaan lang ito at tumigil sa likuran ni Hansen, saka tumitig. Hindi na muling umatake. Habang aktibo ang Super God Spirit Body, napansin ni Hansen na mabilis itong humihina. Bagamat tulog si Warner, ang epekto niya sa skill na ito ay malakas pa rin. Gitling.
Ang plano ni Likir ay panoorin ang laban sa pagitan ng tao at ng lobo, saka suluhin si Hansen sa oras ng panganib. Pero pagkasimula pa lang ng laban, tumakbo na agad si Hansen. Lumipad siya papalayo sa planeta gamit ang buong bilis niya. Nakita ito ni Likir at napahinto siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang sumugod at tumulong. Ito naman talaga ang gusto niyang resulta, pero hindi ganito ang iniisip niya. Gusto sana niyang makita ang tunay na lakas ni Dollar, pero ngayon, ang nakita lang niya ay isang tao na tinakbuhan ang lobo. Gitling gitling gitling. Sa pagtakbo ni Hansen, inilabas ng lobo ang mga pangil nito at umatake. Pang! Napunit ang katawan ni Hansen, pero isa lang pala itong doppelganger. Ang tunay na Hansen ay nasa kalayuan na, patuloy sa pagtakas. Layunin lang niyang kumpirmahin kung may deified nga, at wala siyang balak gumamit ng Gold Armor General sa harap ni Likir. Pero ang Wolf God ay agresibo. Kahit mas mahina ito kaysa sa Gold Armor General, mahirap pa rin itong kalabanan. Patuloy na gumamit si Hansen ng mga clone at galaw para takasan ito. Napansin ni Hansen na ang mga deified Xenogeneic sa core area ay may mga kakulangan. Deified nga sa ibang aspeto, pero kulang sa iba. Katulad ng Gold Armor General, malakas ang depensa at sword light, pero ang bilis at paraan ng pakikipaglaban ay king class lang. Kulang sa finesse at talento. At ang Wolf God naman, deified ang bilis, pero mahina ang judgment at attack skills, para lang itong average king. Mas mahigit, kaya pala tinatawag silang mga fake deified. May kakulangan silang hindi pwedeng ipagsawalang bahala, ani Hansen sa sarili. Gitling gitling gitling. Ang epikong laban na inaasahan ni Likir ay nauwi lang sa isang gutom na lobo na humahabol sa takbuhang tao. Gamit ang kanyang mga clone at galaw, hindi man siya tinamaan, pero hindi rin ito ang inaasahan ni Likir. Kabanata 2528. Hindi na tumulong si Likir kay Hansen dahil hindi pa naman ito lubhang napapahamak. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, napataas ang kilay niya. Ano bang problema sa lalaking ito? Isang sandali parang Diyos, tapos sa susunod parang duwag. Hindi niya maunawaan ang ginagawa ni Hansen, at napansin niyang naiinis na rin ang Wolf God. Tumangala ito at yumalulong. Naging malabo ang katawan nito at pagkatapos ay sumabog sa isang ulap ng hamog. Mula sa usok na iyon, lumitaw ang mga kopya ng Wolf God. Sa loob lang ng ilang segundo, isang dosenang galit na kopya ang hamarang kay Hansen mula sa langit, sa lupa, sa harap at likod niya. Wala na siyang matakasan. Doppelganger. Hindi, ang mga kopyang ito ay may halos 80% ng orihinal na lakas ng Wolf God, nasabi ni Hansen habang pinagmamasdan ang paligid. Ang kanyang sariling moon doppelganger ay may kakayahang bumuo ng katawan pero hindi sapat para sa labanan. Pero ang kopya ng Wolf God ay ibang klase, may kanya-kanyang lakas at kakayahang kumilos ng sarili. Ito ang unang beses na nakakita si Hansen ng ganitong uri ng doppelganger. Bago pa niya maproseso ang lahat, sumugod ang mga ito sabay-sabay. Mabilis sila, halos kasing bilis ng orihinal. Ginamit ni Hansen ang buong galing ng Dangshan movement. Gumamit siya ng mga formation, mabilis ang desisyon, at lahat ng galaw niya ay maayos. Sa gitna ng maraming pagsalakay, si Hansen ay parang paru-paro sa gitna ng unos, hindi siya matamaan. Gitling gitling gitling. Habang pinagmamasdan ni Likir ang laban, nagdadalawang isip siya kung dapat bang tumulong. Pero habang pinapanood niya si Hansen, napako ang tingin niya. Imposible ito, hindi ba ito ang Sky and Being combination ng very high? Paanong may ibang lahi na may ganitong teknik? At nagagawa pa niya ito sa sukdulen. Napanganga si Likir. Hindi siya makapaniwala sa mga galaw ni Hansen. Halos wala itong kahirap-hirap habang nilalaro ang mga kopya ng Wolf God. Hindi ito eksaktong Sky and Being combination, pero parang katulad. Halos pareho rin ito sa textless book ng Sky, pero may kaibahan din. Ano tong kakaibang Geno art na ito? Nag-isip siya ng mabilis pero wala siyang maalalang art na kapareho ng kay Hansen maliban sa textless book. Pero kahit iyon, malayo ang level sa ginagawa ni Hansen. Mas mahigit, pwede bang si Dollar ay isang very high? O baka isang Sky? Pero hindi siya si Lone Bambo. Naglaban sila noon sa Geno Being Scroll. Imposible. Wala siyang ideya na ang mga kasanayan ni Hansen ay galing sa ibang universo, bunga ng libong taon ng Schwanman training ng mga tao. Bagamat hindi ito very high sense, ang Dangshan Sutra ay may mga katangiang kamukha nito. Magkaiba ang pinagmulan, pero pareho sa antas ng galaw. Ang very high sense ay resulta ng libo-libong taon ng elite research ng mga very high, isa ito sa pinakamataas na Geno art sa Geno Universe.
Ang Damshan Sutra naman ay pinakamataas sa mga sanctuaries, bagamat hindi pa ito ganap sa labas ng mga iyon. Kinakailangan pa ng maraming pagsasanay para sa completion nito. Hanggang hindi pa ito natatapos, walang makapagsasabi kung alin sa dalawa ang mas malakas. Ngunit isang bagay ang tiyak, mas magaling si Hansen kay Likir. Gitling-gitling-gitling. Habang pinagmamasdan niya si Hansen, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Likir. Hindi na niya inalis ang tingin mula rito. Plano niyang sagipin si Hansen sa panganib pero mukhang hindi na kailangan. Napagtanto niyang ang mga kopya ng Wolf God ay hindi sapat para magdulot ng tunay na peligro. Sa halip, lalo siyang naintriga. Lalong lumiwanag ang mga mata niya habang iniisip. Mas mahigit, sino ba talaga si Dollar? Anong klaseng Geno Arts ang ginagamit niya? Gitling-gitling-gitling. Samantala, habang nakikipaglaban si Hansen sa mga doppelgangers ng Wolf God, napansin niya ang isang mahalagang bagay. Mukhang hindi ganap ang lakas ng mga kopya nito. Ibig sabihin ba, hinati lang ang lakas mula sa orihinal na katawan? Napangiti si Hansen. Malakas nga ang mga kopya, pero hindi sila kasing-lakas kung buong katawan ng Wolf God ang humarap. Ang ganitong laban, hindi kinatatakutan ni Hansen. May Damshan armor siya na nagbibigay ng walang katapusang enerhiya. Kahit paulit-ulit siyang atakihin, hindi siya nauubusan ng lakas. Sayang, wala ako ngayon ng Dragon Tattoo Tooth Dagger. Kung meron lang, baka hindi ko na kailangan ang Gold Armor General para patayin ang Wolf God. Ayaw niyang gamitin ang Thunder God Spike dahil kahit tamaan man, mapaparaliso lang ang kopya, hindi nito masisira ang katawan. Ang Thunder God Spike ay may elementong kidlat, habang ang Dragon Dagger ay pure destructive power. Hindi masasabing alin ang mas malakas, magkaiba lang ng gamit. Pero ngayon, mas kailangan ni Hansen ang kapangyarihan ng Dragon Dagger. Kabanata 2529. Nakikipaglaban si Hansen sa mga doppelganger ng Wolf God nang biglang nag-iba ang espasyo sa paligid niya. Nabigla siya at handa na sanang umatake, pero bigla niyang nakita si Likir na lumitaw. Sumama ka sa akin. Hinawakan ni Likir ang braso ni Hansen, at sabay silang nawala sa lugar gamit ang teleportation. Hindi ako makapaniwalang marunong si Lady Lee ng Galaxy Teleportation, sambit ni Hansen habang tumingin-tingin sa paligid. Napansin niyang napalayo na sila sa planetang kinaroroonan ng Wolf God, at kahit ang Bronze Furnace ay nadala rin nila. Laking gulat niya. Matagal nang gustong pag-aralan ni Hansen ang Galaxy Teleportation, pero hindi siya nagkaroon ng oras. Sa totoo lang, konti lang ang alam niya sa kahit anong uri ng teleportation. Karamihan sa mga ginagamit niya ay nangangailangan pa ng preparasyon, kaya wala pa siyang Galaxy Teleportation. Kaya't nang makita niya kung gaano kadali itong nagawa ni Likir, napainggit siya. Simpleng kasanayan lang ito. Kung gusto mong matutunan, tuturuan kita, ngiti ni Likir. Tumaas ang kilay ni Hansen. Anong kailangan mong kapalit? Hindi niya inasahang ituturo ito ni Likir ng libre. Bukod pa rito, hindi rin siya sigurado kung kaya ba niyang matutunan ito. Ang Galaxy Teleportation ay para lang sa mga may likas na talento sa espasyo. Wala, libre lang. Pero, ang Galaxy Teleportation ay nangangailangan ng likas na talento at kapangyarihan. Hindi ko alam kung pasok ka, ani Likir. Kaya ko yan, siguradong kaya ko, mabilis na sagot ni Hansen. Hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Kahit hindi siya sigurado, susubukan pa rin niya. Sige, habang papunta tayo, simulan natin. Pero bago ang Galaxy Teleportation, kailangan mo munang matutunan ang teleport. Kung hindi mo kaya yon, hindi mo rin magagawa ang Galaxy Teleportation. Commendat si Likir. Gitling-gitling-gitling. Sa pagtuturo ni Likir ng teleport, dahan-dahan silang lumalapit sa kinaroroonan ng bronze tripod. May kaalaman na si Hansen sa teleport mula sa Break Space Flash, kaya mabilis niyang nakuha ang mga konsepto. Ngunit ang mga itinuro ni Likir ay ibang-iba sa Break Space Flash, walang delay, at isang iniisip lang, teleport agad. Ito ang tunay na teleportation, bulong ni Hansen. Pero dahil baguhan pa lang siya, limitado pa ang distansya ng teleport niya, mga 500 metro lang ang sakto at madalas ay palpak ang landing. Nagulat si Likir sa bilis ng pagkatuto ni Hansen pero hindi niya ipinahalata. Ang itinuro niya ay hindi simpleng teleport. Ibinigay niya kay Hansen ang God's Wonder, isang sagradong kasanayan mula sa Very High Sense. Karaniwang hindi ito matutunan kahit may space power ka kung wala kang very high bloodline. Karaniwan, may delay ang teleport skills. Pero ang God's Wonder ay halos instant at kapag nasa pinakamatinding antas, kaya nitong tumawid sa buong star system sa isang iglap.
Itinuro niya ito kay Hansen upang masigurong pareho nga sa very high sense ang ginagawa ni Hansen. Nang matutunan nga ito ni Hansen ng mas mabilis pa kaysa noong siya'y bata, nabigla siya. Anong klaseng tao ito? Paano niya natutunan ang katulad ng very high sense? Imposible. Kahit sa mga Sky, hindi ito ganito ka-Jose. Pero alam niyang hindi si Hansen ang gumagamit ng very high sense o textless book dahil kung ganun, matagal na sana nitong alam ang teleportation. Hindi siya very high. Hindi rin siya Sky. Tao, anong klaseng lahi ba talaga ang human? Malapit nang mabaliw si Likir sa kakaisip. Gitling gitling gitling. Kung makukuha ko si Dollar bilang silkworm, isang silkworm na kayang matutunan ang very high sense, baka siya ang unang tao sa kasaysayan ng lahi ko na magiging ganap na butterfly, masayang iniisip ni Likir. Pagkatapos matutunan ni Hansen ang teleport, sinimulan ni Likir ang pagturo ng galaxy teleportation, pero hindi pa niya ibinibigay ang God's Wonder ng buo. Napansin ni Hansen na ang galaxy teleportation ay parang bahagi ng Damshan Sutra, kaya mas naging madali para sa kanya ang pagsanib ng dalawa. Pero may hangganan ang bilis ng pagkatuto niya rito. Bago pa niya ito tuluyang makabisado, nakarating na sila sa tirahan ng bronze tripod. Gitling gitling gitling. Malaki ang naging benepisyo ni Hansen sa paglalakbay kasama si Likir, kaya't hindi siya nag-atubiling tumulong. Kasama ang bronze furnace, sumugod siya. Malakas ang half-deified na bronze tripod, pero hindi nito kinaya si Hansen at ang bronze furnace. Pagkatapos lang ng ilang atake, napatay niya ito at nahati ang katawan sa dalawa. Pagkaabot ng bronze tripod core gene kay Likir, tinanong niya ito. Isa lang ba ang kailangan mo, o gusto mo pa? Isa lang. Pangalawang materyales lang naman ito. Ang pangunahing kailangan ko ay core gene mula sa isang deified xenogeneic. Pero hindi ko iyon kayang patayin, sagot ni Likir habang napabuntong hininga. Tahimik si Hansen. Kahit na natuto na siya ng 2 Geno Art, hindi pa iyon sapat para lumaban sa ngalan ng iba sa isang deified xenogeneic. May isa pang bahagi ng galaxy teleportation. Pero kailangan ko munang hanapin ang isang deified xenogeneic. Wala na akong oras para ituro sa'yo, paliwanag ni Likir. May susunod pa palang bahagi ng galaxy teleportation. Kumislap ang mga mata ni Hansen. Tumawa si Likir. Nakuha na ni Hansen ang ibig niyang sabihin, kaya't nagsalita ito. Kung tutulungan kitang patayin ang deified xenogeneic na yan, tuturuan mo ba ako ng huling bahagi? Kabanata 2530. Nangako si Hansen na tutulungan si Likir na patayin ang isang deified xenogeneic, pero hindi alam ni Likir kung saan talaga naninirahan ang xenogeneic na iyon. Alam lang nila kung saang sistema ito di umano matatagpuan. Kailangan nilang pumunta sa sistemang iyon ng magkasama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi muna itinuro ni Likir kay Hansen ang God's Wonder. Nagdesisyon siyang hintayin munang mapatay ni Hansen ang deified xenogeneic bago niya ituro ang huling bahagi. Mukhang ang teleport at galaxy teleportation ay paunang bayad lang pala, sabi ni Hansen, pero hindi siya naiinis. Normal lang naman iyon, lalo na't hindi sila magkamag-anak. Kung walang kapalit, hindi niya alam kung paano siya magbabayad. Habang nasa biyahe, nagkwentuhan sila ni Likir, at natuwa si Hansen nang malaman na malawak ang kaalaman ni Likir sa iba't ibang Geno Art. Marami siyang binanggit na hindi pa naririnig ni Hansen. Maliban sa babaeng nasa Two World Mountain, wala siyang kilalang taong kasing talino ni Likir. Magaling din si Hansen sa Geno Arts, pero mas nakatuon siya sa pag-practice kaysa sa malalim na pag-aaral nito. Dahil sa galing at level na king class ni Likir, dapat kilala siya sa Sky Palace. Bakit kaya hindi ko pa naririnig ang pangalan niya? Nagtaka si Hansen. Gitling gitling gitling. Pagdating nila sa sistemang tinutukoy ni Likir, naghahanap sila ng 2 araw nang walang makita na deified xenogeneic. Pero nakapatay naman sila ng 12 ng king core xenogeneics. Malawak ang sistema, kaya matagal bago matalakay lahat ng mga planeta. Maswerte na tuloy natutulungan silang ma-practice ni Hansen ang teleport at galaxy teleportation habang naghahanap. Laging nagte-teleport si Hansen sa mga lugar na kailangang puntahan, kaya mabilis siyang hamasa. Habang sila ay nagmamadali, biglang may mga taong lumapit, sina Dia Robber, Dragon 1, at iba pa. Tinuturing na ni Hansen sila ng mga lumang kaibigan, at inaasahan niya rin na hahanapin siya ni Dia Robber. Hindi niya inasahan na aabutin ng ganito katagal bago siya makita. Brother Dollar, may oras ka ba para tumulong sa pagpatay ng core deified xenogeneic? Pwede nating pag-usapan ng bayad, diretso si Dia Robber.
May oras ako, pero may kasunduan na akong si Lady Lee para tulungan siya sa isang xenogenic, sagot ni Hansen habang tumatango kay Likir. Tiningnan ni Dia Robber at Dragon One si Likir. Hindi nila siya kilala, at dahil isa siyang Sky, hindi na nila pinagtuunan ng pansin. Ayos lang. Pwede ba kitang eyebox sa susunod? Tanong ni Dia Robber. Sige, pero hindi naman kulang ang mga xenogenic genes ko ngayon. Kung gusto ninyo ng tulong ko, kailangan Geno Art ang bayad. Si Lady Lee binibigyan ako ng Geno Art kaya tumutulong ako, paliwanag ni Hansen. Geno Art? Ano bang Geno Art ang gusto mo? Nagulat si Dia Robber. Narinig ko na may Geno Art ang lahi nyo na tinatawag na Big Destroyed. Interesado ako dito, sagot ni Hansen. Meron akong ibang Geno Art na kapantay ng Big Destroyed, pero ang Big Destroyed ay sekreto ng Destroyed at hindi itinuturo sa iba. At kahit ibigay ko, kung wala kang katawan at talento ng Destroyed, hindi mo ito matututunan. Pero kung gusto mo ng Geno Art, maibibigay ko ang isa pa, alok ni Dia Robber. Sa ngayon, Big Destroyed lang ang kailangan ko. Pag-isipan mo muna, Brother Robber, seryoso ang sagot ni Hansen. Sobra na ang mga Geno Art na pinag-aaralan niya kaya ayaw niya ng dagdag kung di niya kailangan. Gusto lang niya ang Big Destroyed bilang kapalit ng konsyum para mas mabilis siyang makasipsip. Pag-usapan pa natin habang naglalakbay. Ano bang klase ng deified xenogenic ang hinahanap mo? Kung gusto ninyo, tutulungan namin kayo, nakangiting sabi ni Dia Robber. Wala akong pambayad, sabi ni Hansen. Ang makasama si Brother Dollar ay bayad na, ngiti ni Dia Robber. Kung libre ang tulong, bakit tatanggihan? Kaya dinala niya si Dia Robber at ang iba. Alam niyang malakas sila at malaking tulong sa paghahanap. Ipinaliwanag ni Hansen kay Dia Robber ang tungkol sa deified xenogenic na gusto patayin ni Likir, at tinanong kung nakita na nila ito. Si Likir ay naghahanap ng si Sky Eye. Nagulat sina Dragon One at Dia Robber nang marinig ang pangalan. Ngumiti si Likir. Hindi ako ganoon kalakas, kaya tinulungan ko si Dollar. Napabuntong hininga si Dia Robber. Ang si Sky Eye ay isa sa mga pinakamalalakas na deified xenogenic sa core area. Hindi ito mahina kumpara sa Gold Armor General. Maraming lahi ang sumubok labanan ito, pero walang nakapagpahamak dito. Medyo nagatubili si Dia Robber na ipaliwanag ito kay Hansen. Kung hindi lang siya nakaharap kay Likir, baka sinabi na niya kay Hansen na huwag na itong tanggapin. Ang si Sky Eye ay napakasira sa mga king at half-deified. Mas nakakatakot ito kaysa sa Gold Armor General. Pero ayaw ni Dia Robber na makasakit ng loob ng Sky, kaya hindi siya diretsahang nagsabi. Napakakilabot ng nilalang na ito. Tumango si Hansen. Narinig ko na minsang lumalabas ang si Sky Eye dito sa sistemang ito. Alam nyo ba kung saan ito matatagpuan? Sinabi ni Likir na nakakatakot ang si Sky Eye, pero gusto ni Hansen ang huling bahagi ng Galaxy Teleportation, kaya hindi siya nagbabalak tumakbo. Kahit hindi niya kayanin, pwede niyang gamitin ang Peacock King Soul Robe at Gold Robot General. Mahirap tukuyin. Nasa sistemang ito siya pero walang pugad. Minsan umaalis din siya. Nakadepende lang sa swerte kung matatagpuan, sabi ni Dragon One. Wala ring ideya sina Dragon One at Dia Robber kung saan matatagpuan ang si Sky Eye. Walang magagawa si Hansen kundi subukan pa rin ang kanyang swerte. Alam kong mahirap hanapin ang si Sky Eye. Kung kailangan ninyo si Dollar, maaari ko muna siyang ipahiram. Hindi ako nagmamadali, napakapasensyoso ni Likir. Salamat. Pero Brother Dollar, maliban sa Big Destroyed, wala ka bang ibang gusto matutunan na Geno Art? Tanong ni Dia Robber. Isa lang ang gusto ko. Wala akong interes sa iba, matatag ang sagot ni Hansen. Sige, bigyan mo akong panahon. Kakausapin ko muna ang mga tao ko, palm ni Dia Robber bago umalis sa core area. Sana makuha ko na ang Big Destroyed, bulong ni Hansen sa sarili. Sobra na ang xenogenic genes niya, at 3 genes lang ang kaya niyang kainin kada araw.